Mga ka-antrep, medyo ma-stressful na maghapon, na nakakapagod ang maghapon ngayon. So, naghahabol lahat syempre, 'di ba? Ang daming mga customers, lahat nagmamadali, lahat may dahilan kaya dapat silang mauna or basta nagmamadali lahat. Ngayon may i-share ko sa inyo mga ka-antrep na na isang customer na may natutunan ako. Ngayon lang ito nangyari mga ka-antrep dito sa shop sa tinagal-tagal na halos na nasa 10 years na nagsa shop. Ay hindi, sa kabilang shop ay 2000, ilan yun, 14, 15, 20 po, nasa 10 years na. Ito ay 2017, almost 8 years na mga ka-antrep, first time. So, may dinala kasi dito na motor na XRM 125. Ngayon, ang sabi niya, patinuin kasi nga palyado, linisan daw ang karburador. So, dinala dito. Siyempre, 'di ba? Automatic naman kapag dinala sa shop, patinuin, like halimbawa ang problema ayaw umandar, paandarin. So, hahanapin mo kung bakit ayaw umandar, gagawan mo ng paraan, hahanapin mo yung problema ng motor, ito troubleshoot mo para umandar. Ano ba ang mga kailangang gawin or dapat palitan para maging umandar at maging okay ang kondisyon ng motor. So, yun naman mga ka-antrep ay, ayun nga, palyado at palyado at saka hindi maganda yung andar niya. Tapos, syempre, nag-a-assume yung may-ari na palinisan ang karburador. So, syempre, pagkatapos malinisan ang karburador, ay ganun pa rin, palyado, hindi pa rin maganda yung, kondisyon ng motor. Kaya, tinignan pa. Nilinisan ang tangke dahil sa sobrang dumi ng tangke ng kanyang motor. Medyo may edad na rin yung motor. Ang kanyang fuel hose ay may butas, pinalitan ng fuel hose, tapos pinalitan ng spark plug. So yun siya, pinalitan ng fuel hose at pinalitan ng spark plug kasi nalinis na yung carburetor, walang nagbago ganoon pa rin. So umokay siya, natulog ng isang gabi, and then yun nga, the next day, ayun, maaga pa si customer. Pagdating dito, pagtanong kung anong ginawa, so yun na sinabi, pinalitan ng spark plug, pinalitan ng fuel hose, tapos ay na may labor. Galit na galit, sobrang galit niya, biglang nagtaas ng boses kasi nga daw, bakit ginalaw yung hindi naman niya sinabi. Ang sinabi niya lang ay linisan ang karburador. So ito ay bagong ito mga ka-antrep, bagong may bagong learnings kaming natutunan dito kasi may customer, siya pa lang naman ang customer ever since na ganun yung pananaw na dapat daw pinaalam muna sa kanya kung ano yung dapat palitan. Actually basic lang naman mga ka-antrep yung dapat palitan. Usually pinapaalam talaga namin sa mga customer kapag major. Halimbawa, hintayin muna kasi kailangan ng pressure set. Let's say for example lang, yung mga major ba na kailangan palitan, may presyo na mga items na kailangan palitan. Halimbawa, yung kumbaga yung kailangan ng lining, hintayin natin. Pag hindi sinabing lining, halimbawa slide lang, tapos tingnan kasi nag-slide, ganun. So, pag mga ganun, okay, palitan na lining. Pero pag mga major, mga ka-antrep, like halimbawa, pricey ba, kumbaga may presyo, kailangan ng permission muna ng customer, inaantay namin yung tinatanong talaga. Halimbawa, kailangan ng starter motor, or basta ini piyesa mga ka-antrep na may presyo, or kailangang ipaalam muna sa kanya kung i-go niya. Like kung halimbawa sa mga F5, kailangan palitan ng pump. Pero pag sinabi ng customer na paandarin, papalitan yung pyesa, lalo na wala naman siya dyan or iniwan at sabihin na paandarin, ayusin, ganun. So, in-expect namin na ganun din. Ngayon, galit na galit siya kasi bakit daw pinalitan ng spark plug, gumagana daw yung spark plug noon, malakas daw ang spark plug doon sa bahay nila.
So wala spark plug. So nilagyan ng spark plug siyempre, 'di ba? Para para umandar. Ganon. Tapos pinalitan ng fuel hose. Yun yung ikinagalit niya kasi bakit hindi daw siya inantay, bakit hindi daw siya pinaalam. Na maghapon magdamag na dito yung motor, kinabukasan, the next day bumalik siya na yun nga. Bakit hindi siya inantay? Kasi bakit ginalaw yung hindi naman dapat galawin kasi hindi niya sinabi. Kasi ang sinabi niya lang, linisan ang karburador. So, paglinis kasi ng karburador mga ka-antrip, ganun pa rin. Kaya nga nilinisan ang tangke at nakita nga na ang fuel hose ay butas. So, pinalitan ng fuel hose at spark plug kasi nga walang spark plug. Sumakit ang ulo ko, na-stress kami kasi hindi, pag dinala sa shop ang motor na ipapagawa mo, hindi naman yun mayat maya na kailangang hintayin ka or kailangang itawag sa'yo na, boss, palitan natin ang fuel hose, diba? Or let's say for example, ibig sabihin kung kinailangan nyo na palitan ng mga switch, galit din siya. Kasi filter, mura lang filter with fuel hose, magkano lang yun, diba? 15 ang fit ng fuel hose tapos filter. Kinagalit niya kasi dapat daw antayin siya. So nagbigay ako ng kumbaga direktiba sa mga mekaniko na pag magpapagawa ulit siya, huwag nang tanggapin pag siya ang magpagawa. Kasi baka gano'n na naman. Let's say for example, maraming mga pyesa. So, ang ginawa, pinatanggal ko yung spark plug. Ang fuel hose, hindi na pinatanggal ng mekaniko. Charge na lang daw sa kanya. Kasi nga, butas nga yung fuel hose niya. Nakita niya naman, nandoon naman din ang fuel hose niya na may butas. Kaya pinalitan. Ngayon, kapag hindi kasi palitan ng fuel hose, hindi, ganun pa rin. Palyado pa rin kasi walang supply ng maayos na supply yung gasolina. Ilang pinagpuputok ng butsi niya, bakit daw kasi pinalitan nang hindi pinapaalam sa kanya. Ganon kasimple na mga items na kailangan palitan. Hindi nga niya sinipot maghapon, magdamag, kinabukasan pa. Yun kaagad ang bungad niya. Tapos, nilinis pang karburador yun. Kinagalit niya dahil sa labor. Kasi dapat 50 lang ang liliborin niya kasi linis lang daw ng karburador. Ano din ang mapala? Kasi pagtapos ng linis ng karburador, ganun pa rin. Puro dumi yung tangke niya. May mga kalawang-kalawang pa nga, nilinisan pa nga. Tapos ang fuel hose butas, 'di ba? So, ayun mga ka-antrip, yun ang natutunan namin. Kasi naman talaga, kumbaga SOP na kapag major, halimbawa iniwan lang, major ang kailangang palitan. Kumbaga may presyo na pyesa, hintayin si customer, tanong, halimbawa, battery. Halimbawa, may isang motor dyan. Walang battery na lang ang kulang. Gumagana na, okay na lahat. So, kailangan ng battery kasi wala na, dead na yung battery niya. Siyempre, may ginagamit niyo yung pang-testing namin ng battery. So, hintayin si customer, tinatawagan ko, tinetext. Kailangan po ng palitan nito ng battery or kailangan pong may battery, i-go nyo po ba or daan po kayo dito bukas, pasyalan nyo po bukas kung gusto nyo papalitan ng battery. Kasi kung hindi papalitan ng battery, useless din yung mga starter relay at starter switch at starter niya kung hindi gagana. Yung mga ganun. Pero yung fuel filter at spark plug, na galit siya, bakit pinalitan na hindi niya sinabi at hindi pinaalam sa kanya dahil ang utos niya daw ay linis lang ng karburador. Ako na mismo ang nagsabi sa mga mekaniko na kapag nagpagawa ulit yan dito, wag nang tanggapin. Sabihin na lang na sa iba na kaagad ipagawa. Kasi masakit sa ulo yung ganong customer. Yun, every time na kahit na maliliit na bagay, halimbawa switch hindi umandar, ultimo headlight switch, hintayin siya, itawag sa kanya. Once na dinala mo sa shop yung motor at pati tinuin, paandarin, normal yun na may mga papalitang piyesa talaga. Pero, normal din at basic din na kung major pyesa na ang kailangan, ipapaalam muna ng shop owner sa may-ari ng nagpagawa. Kasi nga, baka wala siyang budget. Ayaw din po ng mga shop owner na maglagay dyan nang hindi pinapaalam sa inyo ang budget. Kasi baka wala kayong budget at matatambay sa amin yung inyong motor.
na hindi nyo maiuwi, hindi nyo mabayaran, malulugi kami doon. Bakit hindi? Sa pyesa. Sa pyesa na nakatambay doon. Diyan may mga motor. Ilan ang motor dyan sa likod? 6. Sobra na taon. Halos palit lahat. Nandyan ang pyesa, sira na naman. Sobra na 2 taon. Sira na naman yung mga pinagkakabit. So, hindi pa nakuha. Lugi kami doon. Magkano halaga lahat ng mga nandun? As in, binago yun. Bagong headlight, assembly with cowling, bago ang mga side covers, bago ang telescopic, bago ang shock, bago ang... As in, totally, binago yun siya. Pinaganda ulit. As in, pati chassis, makina, nirepaint, lahat yun siya. As in, kinalansa yun siya para mapalitan, mabago. Ang nangyari, oras ng bayaran na, kesyo na scam daw, kesyo ang budget na nakalaan ay nagastos. So, di ba ayaw din ng may-ari na lagay lang ng lagay ng ng pyesa na hindi nyo alam kung magkanong budget. Nagko-compute nga. Usually, nagko-compute talaga pag medyo major ang paggawa. Kukumputin mo na yan ang estimate kasi ayaw ng shop owner na matambay dyan, lugi tayo dyan. Plus, nakita ng mekaniko, lugi din sila. Di ba? Pero yung ganon, masyadong masasabi ko na parang ang kitid ng pangunawa. Hindi ko na ipapatanggap yung ganong klaseng customer dito sa shop. First time namin yun na-encounter, so yun ang natutunan ko. Ngayon, let's say for example, may iniwan na naman dyan, bago, ayaw umandar. So, tinanong ko na kaagad, tinake note ko na sa job order niya kung anong gagawin. Let's say for example, ayun daw, 2 shop ng dinalhan, palyado, hindi makaakyat sa ganito, ganon. Ano po ito, ma'am? Papalitan ang dapat palitan o hintayan kayo or itatawag ko sa inyo every time na may kailangan? So, ang mandato doon ng may-ari, palitan ang kailangang palitan ko, ang dapat palitan, ilista lang at ipaalam sa akin kung tapos na. Ganon. So, yun mga ka-antrip, may natutunan tayo dyan. Na pag ganon, may mga customers palang ganon kakikitid ng pangunawa nila. Kaya sa mga baguhan, iklaro nyo at yun, wag po kayo basta-basta salpak ng hindi nila alam, lalo na kung may presyo. Kasi ang mangyari, uutangin, ay ito lang ang pera ko, 2,000 lang, ay ito lang ang pera ko, 500 lang, di ko kasi alam na ganyan. Balikan ko na lang ang kulang, hindi na yan, aywan ko lang. Sana nga lang, kay kadami-dami na yan, based on my experience, yung balikan ko na yan, balikan kailan, katapusan ng ewan. Hindi na alam kung kailan nakatapusan. So yun lang mga ka-antrip na share ko dahil grabe ka pagod at stressful na maghapon na ngayon dahil ang daming ang customers. Kasi 22 ngayon at may ganun pang nag-incident kaaga-aga. Thank you mga ka-antrip at sana'y may natutunan tayo sa incident na ito na ngayon lang din namin talaga na experience. As in, galit na galit si customer maaga pa dahil doon sa pinalitan na hindi niya sinabi at ginawa na hindi niya naman sinabi. Pero kasama kasi yun sa gagawin para maayos yung kanyang motor. Yun. Thank you mga ka-antrip. Pa-comment naman po kung ano ang inyong opinion sa na-share ko sa inyo ngayong gabi. Bye-bye. See you on my next video.